Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is kayo ang ilaw dito sa daigdig. Ibig sabihin, kayo yung ilaw, kayo yung magiging halimbawa o leader sa kapwa-tao nyo o sa nakararami. Halimbawa ako, nag-advise ako na dito sa social media. So ako yung ilaw, ako yung ilaw nyo, o ako yung nagiging kaliwanagan nyo para luminaw yung pag-iisip at puso nyo na maakay ko kayo papunta sa kalangitan na kasama ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kayong gumabay, matnubay sa mga taong alam natin na naliligaw ng landas. Dumang po sa wall nyo ay saan makatulong ako sa inyo. Maging mabuti po tayong tao, tumulong sa kapwa-tao natin, maging marespeto, maging madasalin, at patatagin mo pananalig mo sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Kapag ka pinapatatag mo pananalig mo sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, tsak na tsak, hindi ka maliligaw na landas. Mapupunta ka sa matuwid na landas na alam mo na nandun ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Papasukin mo po siya sa buhay mo. Huwag ka pong mahiya. Ang simpleng pagdarasal sa ating Diyos anak at paghihingi sa Kanya ng tulong, kasi lang po talaga ang makakatulong sa atin, ang ating Diyos anak na buhay si Jesus Christ. Kapag humingi po tayo ng tulong sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, tsak na tsak lilinawan na ang puso't isipan at papasukan mo siya sa buhay mo, at tsak na tsak ang gagawin mo ay magiging mabuti para sa kapwa-tao mo, kasi malilinawan ang isip at puso mo na tumulong sa kapwa, mahabag, umunawa, tumulong, mag-advise para makatulong po tayo sa nakararami. Pag nakakatulong pa, gawa tayo ng kabutihan sa kapwa-tao na simpleng pag-advise, simpleng pagtulong, financially, ginawa na po yun sa kapwa-tao natin. Lalong-lalo na naging madasalin ka. At syempre, respetuhin natin kapwa-tao natin. Higit sa lahat may respeto. Kasi pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, andun na yung pagmamahal, sunod-sunod na yun. Pagmamahal, pagtulong, paggalang, pagiging makadiyos, at paggawa ng kabutihan para lang sa kapwa-tao, at pag-iisip ng kabutihan para lang sa tao. Pero pag wala yung taon yun, at wala siyang Diyos na kinikilalang Diyos anak ng si Jesus Christ, ay tsak na tsak gagawa siya ng di tama o karumal-dumal para sa kapwa-tao niya. Ang pag-iisip o pagpaplano pa lang hindi maganda sa kapwa-tao niya ay tsak na tsak nagdudulot na sa kanya ng kapahamakan ng kaluluwa niya. Kasi patuloy siyang gumagawa ng masama di ba? Pero kapag hindi ka nagawa ng kasamaan para sa kapwa-tao mo, pag-isipan ng kabutihan, ay tsak na tsak maliligtas yung kaluluwa natin. Kaya wag na po tayo mag-isip sa kapwa-tao natin na magplano ng masama para hindi po masunog yung kaluluwa natin sa impyerno, para sabay-sabay tayong pumunta sa paraiso na kasama ating Diyos anak na buhay. Papasukin po natin ating Diyos anak na si Jesus Christ sa ating pagkatao. Tutulungan niya po tayong magbago. Bibigyan kanya ng malawak na pangunawa at kababaang loob at pagmamahal sa kapwa-tao mo para makapagmahal ka sa kapwa-tao mo at hindi ka nagmawa ng kung ano-ano mang masama para sa kapwa-tao mo. Pag-isip pa lang pag-isip pa lang ng hindi maganda sa kapwa ay kasalanan na yun. Kaya lagi tayo mag-isip ng ikabubuti lang ng kapwa-tao natin, kung ano ang kaya natin maitulong na makaya lang natin. Kaya ikaw, habang maga pa, magbago ka na habang may panahon pa. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.